Ang priority ng Lakers ngayong off-season ay malinaw. Hindi lang star power ang hinahanap nila para kay Luka Doncic. Kailangan nila ng reliable role players na kayang mag-shoot, gumalaw ng walang bola at magbigay ng spacing sa buong offense. Ayon sa report ni Sean Deveney, kabilang sa mga posibleng target ng Lakers is na Aaron Wiggins at Isaiah Joe ng Oklahoma City Thunder. Parehong hindi all-stars, pero parehong may skill set na swak sa paligid ni Luka Doncic. Ito ang klase ng moves na madalas hindi napapansin agad ng fans. Pero sa modern NBA, maraming playoff games ang napapanalunan dahil sa quality role players kaysa sa isa pang malaking pangalan. Unahin natin si Isaiah Joe. Isa si Joe sa pinakamahusay na catch and shoot specialist sa liga. Mahigit 42% ang kanyang 3-point shooting ngayong season at karamihan ng kanyang tira ay galing sa assists. Ibig sabihin, sanay siyang tumira pagkatapos makagawa ng advantage ang isang elite playmaker. Eksakto yun ang ginagawa ni Luka Doncic. Kapag nag-double team ang depensa kay Luka, kailangan may mga shooter na agad nagpaparusa. Iyan ang kulang sa Lakers sa ilang stretches ng playoffs. May mga pagkakataon na nakaka-create si Luka ng open looks, pero kulang sa consistency ang mga nakakatanggap ng bola. Dito pumapasok ang value ni Isaiah Joe. Hindi niya kailangan ng maraming dribble. Hindi niya kailangan ng maraming plays para maging epektibo. Kailangan lang niya ng konting espasyo para makapagbigay agad ng puntos. Si Aaron Wiggins naman ay ibang klase ng pyesa. Hindi siya elite shooter tulad ni Joe, pero mas versatile siya bilang wing. Kaya niyang depensahan ang iba't ibang posisyon, tumakbo sa transition, umatake ng closeouts, at magbigay ng athleticism na kulang minsan sa Lakers rotation. Kung titingnan ng roster construction, may sense kung bakit parehong target ang dalawang ito. Isa ang nagbibigay ng shooting, isa ang nagbibigay ng wing depth. Parehong bagay na kailangan ng Lakers kung seryoso silang bumuo ng contender sa paligid ni na Luka Doncic at LeBron James. May counter-argument din dito. May mga fans na magsasabing kailangan ng Lakers ng isa pang star at hindi ng role players. Problema doon, limitado ang salary cap flexibility ng Lakers. Mas realistic minsan ang pagkuha ng 2 o 3 quality role players kaysa mag-all-in sa isang malaking pangalan. Sa salary cap perspective, lalo itong nagiging interesante. Parehong manageable ang kontrata ni na Joe at Wiggins kumpara sa mga premium free agents. Kung magiging available sila sa trade market, pwedeng makakuha ang Lakers ng rotation players nang hindi sinisira ang financial flexibility nila sa mga susunod na taon. Sa coaching side naman, mas madali silang isama sa sistema. Hindi kailangan baguhin ang offense para gumana sila. Ang offense ay iikot pa rin kay Luka. Ang kaibahan lang, mas maraming shooter at mas maraming athletic wings ang nasa paligid niya. Sa playoffs, doon lalabas ang tunay na halaga ng ganitong acquisition. Kapag nagsisikip ang depensa sa postseason, mahalaga ang mga role players na kayang mag-shoot nang walang takot at magbigay ng depensa nang hindi nangangailangan ng bola. Iyan mismo ang profile ni na Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Kung makuha ng Lakers ang isa sa kanila, malaking tulong iyon. Kung makuha nila pareho, mas magiging balanse ang roster at mas lalalim ang kanilang rotation. Hindi sila blockbuster names. Hindi sila headline superstars. Pero minsan, ang pagitan ng playoff team at championship contender ay 2 tamang role players lang. Worth it ba ito para sa Lakers? Para sa mas marami pang Lakers updates at NBA analysis, subscribe lang sa Usapang Lakers. Maraming salamat po.